Hi guys! Welcome sa ating panibagong suggestion series episode number 3. Okay, sabi sa aking teleprompter. Ang episode number 3 ay, anong say mo sa silent treatment sa isang relationship? Gandang tanong yan! Nauuso yan! Karamihan ng sa relasyon, puro mga ganyan ang ginagawa. Ano masasabi ko doon? Sa akin, based from experience, ay okay lang yun. Siguro nung una, nung immature pa ako, hindi ko ma-realize bakit niya ako ginagano. Diba? Bakit may mga tao na, para sa akin kasi parang nagbumukha akong tanga eh. Salita ako ng salita, bukal kasi ako. Para sa akin, pag nagsasalita ako, nag-aaway tayo, kausapin mo ko. Kasi hindi ko alam kung ano iniisip mo eh. Diba? Yun yung, yung thinking ko dati. No? Pero, nung tumagal na, naisip ko, kaya niya ako tinitreat ng silent treatment. Kasi, siguro, nag-iisip siya, ayaw niya magbitaw ng mga salita na makakasakit sa akin. Tapos, di niya na mababawi. So, mas mahirap kasi yung gano'n eh, na banat ka ng banat. Kailangan, pagka ready ka na, then tsaka kayo mag-usap. So, ang take ko doon sa silent treatment, okay lang. Nung katagalan na, na-realize ko na mas okay na huwag kayong mag-usap pag galit. Okay? Hindi ko alam, maraming sasalungan sa akin, Pero, yung ko doon is, okay lang yung silent treatment as long as sasabihin mo, umpisa pa lang na, wait lang, saktan mo na ako, or naiinis na ako, bigyan mo ako ng time to think about it, kung paano natin naharapin to. Iyon, okay lang ako after that, na hindi mo ko papansinin. Kasi, nag-heads up ka sa akin. Alam ko na, in a way, nasaktan kita, or naiinis ka, or may iba kang nararamdaman. So, ayaw mong magbitaw ng salita na hindi mo na mababawi. Yun kasi yung pinakamahirap na nangyayari sa relationship mo. Usually, yung iba, karamihan, mas gusto nila na, pag nag-away kayo, strike while the iron is hot. Yun ang sinasabi nila. So, pag nag-aaway kayo, mas maganda na pag-usapan nyo agad. Well, magkakaiba tayo ng pananaw or mindset. Magkakaiba tayo ng way kung paano magre-react sa isang bagay. No? So, kailangan mong mag-compromise. Kung silent treatment yung ginagawa ng partner mo, then, yung compromise doon is, gusto mo, nasabihin muna sa'yo ng partner mo na yung nararamdaman niya, and bakit niya kailangan, huwag kang pansinin. Yun. Once na binigyan ka na niya ng heads up nun, may time kayo pareho na mag-isip. Di ba? Mas makakapag-isip kayo ni. Kaya para sa akin, okay lang yung silent treatment. Kasi, during those times, parehas kayo mag-isip ng partner mo. Ano ba yung pwede namin i-improve? Bakit namin pinagdaanan to? Yun yung thinking dapat. Hindi yung thinking na, hindi niya ako pinapansin, siguro may kachat na siyang iba. Hindi ganon. That's immature relationship, no? Pero pagka mature ka, gagamitin mo yung time na yun para mag-isip kung paano kayo mas mag-grow and paano kayo, paano nyo may iwasan yung topic na hindi nyo pinagkasunduan. Okay? Hindi ko alam kung marami sa akin sasang-ayon. Pero ang take ko dito is, kung may silent treatment, okay lang ako. As long as, sasabihin mo sa akin, bakit mo ako kailangan, huwag kausapin. Yun ang para sa akin ang magandang paraan. Paano pag hindi sinabi? Sabi nung isa dyan, paano pag hindi sinabi? Yung mga ganon, immature yun. Or, somehow, hindi pa sila ready. No? Pero, compromise nga eh. Para sa akin, dapat kailangan mag-compromise kayo. Kasi ikaw, mag-compromise kayo. Kumbaga, ayaw mo ng silent treatment, pero wala kang magagawa kasi ganun yung way niya kung paano mag-cope, di ba? So, ang compromise nyo is, kailangan mo muna magsabi sa akin, bago mo ako i-treat ng ganyan. Para alam ko ahead of time, di ba? Pero kung hindi mo kaya magsabi, then, lalo kayong magkakagulo, di ba? Kasi, bakit mo ginaganito? Bakit ganyan yung trato mo sa akin, di ba? So, ganun din yun. Isa-silent treatment mo siya, afterwards, imbis na mag-usap kayo ng paano nyo susolusyonan, ma-open pa rin yung topic na, bakit mo ginanon? Pwede mo naman sabihin na ganito, ganyan, di ba? So, yun ang aking suggestions. At tips kung pagdadaanan nyo man ang silent treatment. Hanggang sa muli. Bye!